Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging. Marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako kaya hindi ako makadadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang iniuutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao, upang mapuno ang aking bahay.' Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kung kayo po ba ay tatanungin, handa na po ba? Handa na ba? Kasi lahat naman tayo, pag tinatanong po, gusto nyo bang pumunta ng langit? Ready na ba mamaya? Lagi yung gano'n, no? Gusto natin pumunta ng langit, pero kahit kailan, ayaw, para bang gusto natin tayo ang magde-decide kung kailan. Eh mayroon po, di ba, kung may mag-iimbita, siya yung nagde-decide ng date, ng oras, pero iniimbitahan niya yung gusto niyang makasalo, gusto niyang makasama. Ganito rin yung ipinapaliwanag sa Ebanghelyo ni San Lucas kung paano natin mas maunawaan ang paghahari ng Diyos dun sa langit. Kaya nga yung Eucharistia, ito ay paghahanda. Ito ay kumbaga practice natin sa lupa na ito rin yung gagawin natin pagdating sa langit. Kaya lang, karamihan sa atin, kapag inaanyayahan dumalos sa misa, katulad ng mga tauhan sa Ebanghelyo, may kanya-kanyang tinadahilan. So, hindi natin masyadong pinahalagaan. Minsan, depende kung sino yung nag-iimbita. Kung talagang mahalagang tao, gagawin natin ang lahat para makadalo. Pero maganda rin na mapagnilayan natin na tayo ba mismong mga nakakadalo sa misa, handa ba talaga tayong tumugon sa imbitasyon ng Diyos na makisalo sa Kanya sa hapag? Kasi kung dito pa lang, tanggi tayo ng tanggi, baka mag-celebrate na bukas, wala tayo doon sa salo-salo. Kumbaga, no, yung invitasyon, ito yung ang gusto niya makasama, yung talagang priority niya na makasama. Kaya lang, tinanggihan siya ng mga gusto niya, kaya, sige, open na natin sa lahat. Pero sabi nga po, maluwag pa sa langit. Napakaluwag pa sa langit. Saan masikip?
sa impyerno. Yun yung reality. Kaya lang, sabi ko nga lagi, hindi dapat katakutan ng imbitasyon ng Diyos. Dapat itong pinaghahandaan. Ngayon, andito tayo. Bukas, wala na tayo dyan sa mga pwesto ninyo. Pero sana po, dahil tumugon tayo doon sa paanyaya ni Jesus na makisalo sa Kanya doon sa langit. Amen? Magsitayo po.